Hamon ang isa incumbent Quezon City Councilor kaugnay sa bilis na pagsasampa ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pang detalye ng balitang hatid sa atin ni Almar Forswell. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsagawa ang pamahalaan ng investigasyon kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Iginit din niya na wala umanong kinikilingan ang administrasyon. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Binigyang diin din ng Pangulo na malapit na umanong magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ngunit sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica na dapat ding maging mabilis ang pagkilos ng pamahalaan sa kaso ni Romualdez. Ayon sa konsehal, kung gaano kabilis kumilos ang administrasyon sa pagsampa ng mga kaso laban sa mga kalaban nito, ganun din anya dapat kabilis ang pagpapanagot sa mga taong itinuturo ng ebidensya. Pero sana hindi lang pagsampa at in-endorse na dapat ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At mas matutuwa siguro ang tao at pagka gaano kabilis naglabas ng warrant of arrest kay Senador Marcoleta at sa iba pang mga kalabang senador, ganun din sana kabilis ang issuance ng warrant of arrest ni Speaker Romualdez. Sinabi rin ni Ludovica na malabong paniwalaan ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang SONA. Anya, tulad ng mga nauna umanong pahayag ng Pangulo, hindi rin umano ito natupad at kabaligtaran pa ang nangyari. Nagsabi ka pa nga ng petsa ng buwan na may pananagutin mo. Pero hanggang ngayon, may mga lumalabas ng testigo. Ang nakakalungkot lang, yung mga testigo ang kinakasuhan at yung nag-iimbestiga, yun yung nakulong. Pero yung mga nakinabang at ang nagpasimuno, hanggang ngayon malaya pa at mukhang kikita na naman sa budget sa susunod na taon. So sana makonsensya naman ang ating administrasyong ito. Nang tanungin naman kung ano ang nagawa ni Pangulong Marcos sa loob ng 4 na taon ng kanyang panunungkulan, ito ang naging tugon ni Ludovica. Ang nagawa niya, puro sakit ng ulo sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ang dollar natin, almost 62 na. Ang peso against dollar, almost 62 pesos na. Tapos, ang langis natin, tataas na naman. Bukas, after SONA niya. Tapos, ayuda na naman siya. Puro na lang ang national program niya, ayuda. Wala siyang komprehensibo, malinaw na plano, pang pinansyal, pang programa para sa kahirapan, para sa magkaroon ng trabaho ang mga taong bayan. Lahat yun Kahit sa ang ekonomista ang tatalungin mo ngayon, failure Negative ang grade niya Ang baba ngayon nga lang, iba't ibang survey, may negative 27, may negative 32. First time sa history ng Pilipinas. Sinabi rin ni Ludovica na hindi na sapat ang natitirang panahon ni Pangulong Marcos sa panunungkulan upang makabawi sa umano'y mga pagkukulang ng administrasyon sa bayan at sa mga Pilipino. It's too late na kasi next year, ito nga lang, yung infra natin, walang proyekto, walang trabaho ang ating mamamayan. Yung infrastructure sana natin, kung hindi pa nila ginos, talagang makakapag-create ng trabaho sa mga mamamayan natin yon. Pero wala binulsa na lang nila lahat. At ito namang malawakang korupsyon na to,
Hindi ho ito mangyayari kung wala akong pahintulot sa kanya o pwede nating sabihin na lusutan siya. Pero malabo dahil basis dun sa mga witness na nagdi-deliver sa kanya ng mga porsyento para sa kanya, malinaw na. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Bilyon-bilyong pisong halaga ng hinihinalang substandard na bakal na positibo rin sa radioactive materials ang nasabat kamakailan ng mga otoridad. Narito ang balita ni Kai Villan. Mahigit 3 buwan na nagsagawa ng intelligence gathering ang National Bureau of Investigation. Bago sa lakay noong Hulyo 18, ang planta ng Chuanxing is still incorporated sa Magalang, Pampanga. Ayon sa NBI, lumabas sa serye ng laboratory examinations na hindi lamang substandard ang mga steel bars ng kumpanya, kundi positibo rin umano ang mga ito sa radioactive isotopes tulad ng thorium, uranium at radium-226. Operation is stopped the continued manufacture and nationwide distribution of construction materials that could pose a serious danger to public safety and national resilience. Ayon pa sa PAOK, mahigit 3 bilyong pisong halaga ng radioactive bearing industrial materials, substandard steel products at contaminated production equipment ang nasamsam sa operasyon. Dahil dito, natigil din ang umano'y patuloy na produksyon at nationwide distribution ng naturang construction materials. Bukod sa substandard na bakal, nadiskubre rin ng mga otoridad ang umano'y malawak na presensya ng radioactive bearing materials sa loob ng planta. Radioactive materials cannot be treated like ordinary waste. Hindi ito maaaring basta hakutin, ilipat o itapon. Ang radiation ay hindi nakikita, naamoy o nalalasahan. Maaari ring hindi agad maramdaman ang epekto nito. Ngunit kapag hindi ito maayos at nakontrol, maaari itong ilagay sa panganib ang mga manggagawa, ang komunidad at ang mga kapaligiran. Sa isinagawang inspeksyon ng Department of Health, 10 manggagawa ang nagpakita umano ng sintomas ng posibleng radiation exposure. Samantala, mahigit 20 labor violations naman ang natuklasan ng Department of Labor and Employment. The Department of Health likewise went there and confirmed that there are certain individuals in the company which already manifested radiological exposure symptoms. At yung mga tao na po na iyon ay atin nang nirefer to the Department of Health and the Philippine Nuclear Research Institute upang malaman through cytogenetic examination kung ano man ang extent ng damage na naibigay nila to the radiological materials. Inahayag din ng NBI na bukod sa radioactive contamination, bumagsak din umano sa Philippine National Standards ang mga steel bars na ibinebenta ng kumpanya. Nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuanxing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength, which obviously would lead to, kung ginamit siya sa isang construction facility, bridges, houses, kung meron mang, say for example, earthquake, babagsak po ito. Hindi kasi siya nakapasa sa mga standards na naset ng ating batas. Patuloy ding iniimbestigahan ng NBI ang natuklasang umano'y pagtutunaw ng Philippine Peso coins sa loob ng pasilidad. Ayon sa mga otoridad, sinusuri pa kung saan nanggaling ang mga barya at kung ano ang layunin ng naturang operasyon. Ang isa pang nakakabahalang na risk na kita natin doon during the operation, aside from the presence of radioactive materials and radioactive components, ay number 1, meron silang volumes of currencies na minimelt nila doon sa planta nila, which to us is right now is still undergoing investigation because the value of the peso that they are actually melting is less than the metal value that they are melting is less than the value of the peso that they have, no? 12 opisyal, incorporators at stockholders ng kumpanya ang inirekomendang sampahan ng iba't ibang kaso dahil sa umano'y paglabag ng Philippine Nuclear Energy Safety Act.
Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Clean Air Act at Consumer Act of the Philippines. Nagbabala naman ang NBI na hindi ito ang huling operasyon dahil marami pa umunong steel manufacturers ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal kay Villan S. Semenay News.